Okay, may balita po tayo ngayon mga sangkay na dumating na daw po sa Pilipinas yung malalaking pandigma ng Japan. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. At ito, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay. Itong puwersa ng Japan na ayon po sa report, no? Nakarating po sa Pilipinas ang kanilang dalawa, no, na mga malalaking pandigma ito. Pag-usapan po natin, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe, makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe, i-click nyo lamang po, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito yung update ngayon mga sangkay. Dalawang warship ng Japan dumating sa Davao City para sa overseas training. Okay, tingnan po natin. Magagalit na naman dito yung China eh. Sa ibang balita, Tapos sa Davao pa. sa Davao City ang dalawang warship ng Japan na JS Yamagiri. Ba't kaya sa Davao, no? Alam ko, yung mga taga Davao or yung kanilang mayor doon, di ba? Alam naman po natin na pro-China. Pero bakit doon sa Davao? At JS Siranui na sinalubong ng Naval Forces Eastern Mindanao para sa isasagawang overseas training at pagpapaigting ng maritime security. Naku, magagalit dito yung mga Chinese na naman. Sasabihin na naman nila, bakit kayo nag-iimbita ng mga ganyang mga dayuhan? Dapat kami lang. Ng ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Mainit na sinalubong ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ang pagdating ng dalawang barko ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ayan po mga sangkay, no? Tingnan nyo nga naman yung panahon, no? After po natin na makalaban itong Japan, di ba? Alam naman po natin ang kasaysayan na ang Japan po ay isa sa mga mortal po nating kaaway. Lalong-lalo na po ng World War II. Pero ngayon mga sangkay, di ba? Nagbago ang ihit ng hangin. Ang Japan na dati po nating mortal na kaaway, talagang kakampi na po natin ngayon. Dikit na bansa na kakampi po natin. Na binubuo ng JS Yamagiri at JS Shirano na parehong mga destroyer ships ng Japan sa Port of Davao sa Davao City ngayong araw. Sa pamamagitan nito, inaasahang magpapatuloy ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa usapin ng maritime security. Kabilang na ang pagtiyak na mananatiling ligtas at maayos ang seguridad sa Indo-Pacific region. Ang pagbisita nitong mga Japan Maritime Self-Defense Force ships nagpapakita ng matatag na relasyon sa pagitan ng Philippine at Japanese Naval Forces. Paraan din ito upang mapag-usapan ang nagpapatuloy na commitment sa regional maritime security at ang pagpapaigting ng defense capabilities ng bansa. Ang problema dyan, yung di ba? Yung China, ayaw po nila na may mga pumapasok sa Pilipinas na ibang mga bansa kasi feeling nila, pinakikialaman daw po yung sigalot natin sa ating teritoryo na inaangkin din po nitong mga ng Chinese government. Pero for me, wala na po dapat silang pakialam dyan kasi nga po, yung sarili na po nating soberanya yan 'di ba? Sarili na po nating bansa ito na dapat tayo ang nagdedesisyon, hindi po tayo pinagdedesisyonan ng ibang mga dayuhan. Bahagi ng overseas training para sa mga kadete ng Japan Maritime Self-Defense Force ang pagbisita ng mga warships ng Japan. Layunin na mapaunlad ang international engagements ng kanilang mga junior officers. Lalo na't ang Japan at Pilipinas bilang mga maritime nation ay may mga common values. Particular sa patuloy na pagbantay sa karagatang nasasakupan ng dalawang bansa. Provides our young officers with essential training and valuable opportunity to deepen friendship with the people of the Philippines. Bahagi rin ito ng mga pinaghahandaan ng Naval Forces Eastern Mindanao. Bago pa man sila nakapasok sa Davao City ay nagsagawa na ng meeting engagement sa karagatang sakop ng lungsod. Kaugnay niyan, mayroon pang isasagawang mga interoperability activities upang higit na mapaunlad at mapatibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Yung Japan pa naman yung mga sangkay, kinakatakutan talaga ng China. May trauma kasi talaga yung mga Chinese sa mga Japanese kasi if you remember mga sangkay, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating mundo,
kung paano po naganap ang World War II at umiksena itong mga Japanese. Kawawa noon, nung time na yun, kinawawa po talaga ng mga Japanese yung mga Chinese. Talagang brutal ang ginawa sa kanila. Kaya ngayon, lalo na ngayon, mga sangkay na pinahintulutan na po sila ng Amerika, itong Japan. Kasi nung matagal na panahon, ang Japan po ay hindi pinapahintulutan na magpalakas ng kanilang puwersa. Pero mga sangkay, ngayon, may pahintulot na po mula po sa Amerika at mula po sa mga taga-West, no? Mga Western countries na ang Japan ay mag-expand na ng kanilang militar. Kasi ngayon nga po mga sangkay, kumbaga kung mayroong tatapat dito sa Japan, sa China, no, pagdating po sa militar, Japan po, no? Kaya nga po ang China mga sangkay para po sila sa sobra siguro nilang takot. Nagsagawa po sila ng military exercise na nakasentro lamang po sa Japan na just in case, anong gagawin nila kung aatake na po itong Japanese. Kasi, hindi nga po natin alam kasi baka mamaya yung mga Japanese, meron po mga robot na lumilipad no? Para po atakihin ng isang bansa. Kasi, punong-puno po ng sekreto itong Japan pagdating po sa teknolohiya sa pamamagitan ng sustained engagement. Kaya naman, sa mga susunod na araw, inaasahan ang mas pinaigting na pagsasanay ng dalawang bansa upang patuloy na mapangalagaan ang Indo-Pacific region. Interoperability is na i-enhance natin or na i-strengthen natin through sustained engagement with them. So, sa continuous engagement, sa shared practices and professional familiarity, doon na yung interoperability natin. Muling nilinaw ng Naval Forces Eastern Mindanao na ang presensya ng dalawang warships ng Japan sa Davao City ay bahagi lamang ng kanilang overseas training at hindi ito nangangahulugan na may anumang pinaghahandaan ang dalawang bansa. Pero siyempre, yung mga DDS dyan, matatakot na naman. Sasabihin na naman nila na, ano ba yan? Bakit nandito sila? Baka mamaya girahin tayo ng China. Mula dito sa Okay, so ayan po guys. Ano po ang inyong opinion dyan mga sangkay? Andito na daw po yan sa ating bansa. May gagawin nga po sila na parang training po. Sabi yung mga nag-comment dito, more power to Japan and Philippine Alliance against evil communist China. Grabe yung pagkakabanggit. Ang lutong nun Maganda yan, original made in Japan. Napakatibay ng barko na yan. Hindi katulad sa made in China, marami silang barko na napakarupok, madaling masira. Grabe ang laki ng destroyer ship. Kitang-kita ko kanina yan sa port, sabi dito. Welcome to the Philippines. Oh, yan. Magagalit ang mga Duterte niyan. Bakit sa Davao? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.